Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 tungkol sa pahayag ni Congressman Benny Abante ng 6th District of Manila. Sabi ng kongresista, dapat daw maimbestigahan ang mga aligasyon ni Ramel Madriaga kontra kay BP Inday Sara. Dapat daw imbestigahan sa Kamara at saka Ombudsman. Wow naman. Bilis ano? Kasama ba ito sa script? Isa-isahin natin. Sino si Ramel Madriaga? Ito, lumalabas na ngayon, noong mga 1990s, na-involved na ito sa kidnap or ransom na sentensyahan ng lower court ng death sentence. Kasi 1990s, may death sentence pa noon. Death sentence. Kaya lang, nung I think mga 2003, na-acquit siya sa Supreme Court. Okay? Paglabas nila sa kulungan dahil acquitted sa Supreme Court, bumalik sa dating trabaho. Kidnap or ransom na naman. At tinarget nila 2 inchik. Tapos nahuli sila. At noong I think 2023, nag-announce na ang PNP. Sino ba ang 2023? Si General Acorda pa ang PNP chief noon. Pinagmalaki nila na in just one day, totally wipe out ang isang notorious kidnap or ransom gang sa pangunguna ni Ramel Madriaga. Okay? So, ito ang tanong. All the while, 2022, 2023, nag-ooperate itong Ramel Madriaga bilang notorious kidnap or ransom gang leader. Iyon pala, ang PNP o ang administrasyong ito, wala silang kalam-alam na habang Pangulo siya ng kidnap or ransom na pinagbayabang ng PNP na na-dissolve na nila, hindi nila alam na ang Ramel Madriaga na yan, yun din ang naging aid. Aid din ni BP Sara. So, noong panahong iyon, na nasa kidnap or ransom pa siya, wala man lang mainstream media, as in, walang press release, walang nagbabanggit na aid na pala siya ni BP Sara kasi yun ang nakalagay sa kanyang testimonya. Di ba? Tapos ito ngayon, ang paiimbestigahan ni Congressman Abante, malala ko tuloy si Supreme Court Justice Noel Tihama, maestrado na yan ng Korte Suprema, nagbigay siya ng comment na isa sa pinaka-unbelievable na testimony na saksihan niya. Parang ikinumpara niya sa Saldico testimony, although in the sworn statement, kaya lang, yung Saldico testimony, yung pagbanggit niya sa mga inakusan niya, klaro na, siya ang chairman ng Committee on Preparation. Siya yung right-hand man ni Martin Romualdez pagdating sa pera. At yung mga resibong inilabas niya, talagang klarong-klaro. So yun ang mas kapanipaniwala na na pahayag. Dahil galing siya, insider siya . Tanong, meron bang initiative ni Congressman Abante para imbestigahan yung mga binulgar ni Saldico
na mga insertion whatsoever, yung mas kapanipaniwala na testimony, baliwala sa kanya. Ito ngayon kay isang convicted, convicted but acquitted, no? Klaro na kidnap or ransom gang leader, 2 beses na involved, ngayon nakakulong. Wow! Yun na ngayon ang binibigyan ng pansin ni Congressman Abante na dapat imbestigahan yan. Kamara and Ombudsman. Well, wag na tayong magtaka. Yan na po yung script na sabi nga ni Attorney Guanzon, demolition job 2.0. Dahil hindi sila nagtagumpay sa unang birada nila kay BP Sara, napalpak sila. Ito na ngayon. Try again next time. There will always be a second time. Ito na po ang 2.0 demolition job laban kay BP Sara. So yun, halos pinagsabay-sabay nila yun. Una, yung aligasyon na may kabit daw na pulburon Lord si BP Sara, Samuel Uy, na nakakakuha daw ng bilyones. Then ito na, Pogo Operations. Ramil Madriaga, yan ang kanyang bagman na kumuha ng mga bilyones. Tapos ano ba, ito na nga, pagsampa ng kaso sa Ombudsman ng kaparian sa pangunguna ni Father Flavi Villanueva. So, nagtatanong nga si Supreme Court Justice Tiam, what is next? Ano kaya ang isusunod nila? So, abangan ang susunod na kabanata. Ano pa ang mga putik na ibabato nila laban sa ating minamahal na BP Sara. But as the saying goes, you can never put a good man or woman down. Bring it on, Congressman Abante. Ay, imbestigahan mo. Nasanay na kami sa mga investigasyon ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pang sweldo sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So, mga silupin lang o mga trapal in town. So, muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito patong salon. Og karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas.
Habol. Mga sanina. Bag sa eskwela. Mga gamit. Mga sanina. Sige, salamat call. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti call nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong